Nagpataas ang anak na babae sa galit, sinira ang regalo na ibinigay ng ina sa kanya. Pagkatapos ay inabandona niya ang isang larawan ng sketch ng isang pamilyang tatlo. Sa apoy, naguguluhan na siya, at kasama ng ama niya ang mga bag na kanilang dala. Walang tumitingin sa likod, umalis sila sa bahay. At sa oras na ito, walang kaalam-alam ang ina, na masaya siyang kasama ang kanyang anak na si Bai Yuguang para sa kaarawan. Hanggang sa kinabukasan, nang makita niya sa harap ng paaralan, ang lalaki at anak na bagong tapos sa proseso ng paglilipat ng paaralan, ngunit hindi pa rin siya nakaalam. Sobrang nawalan na ng pag-asa ang ama at anak na babae sa kanya. Mas hindi siya nakapag-isip na ang anak ng puting buwan ay naglakas loob pang mangbastos sa kanyang anak. Sa huli, ay tinamaan siya ng isang sampal mula sa anak. Nagtaka ang babae at ang puting buwan sa nangyari. Samantalang ang babaeng bulag sa katotohanan, lalo pang walang dahilan. Sinimulan niyang sisihin ang anak na babae. Hindi ka naman ang nanay ko. Anong karapatan mong pakialaman ako? Kahit sino pa ako. Kapag may mali kang nagawa, kailangan mong humingi ng tawad. At ang resulta, ang anak na babae ay patuloy na may lakas ng loob na nagsabi, "Sige, subukan mo ang iyong sarili. Kaya dapat ka talagang masaktan." Ang galit ng babae ay direktang banta, na hindi pinapauwi ang anak na babae. Ngunit, sinasabi ng anak na babae na walang pakialam. Iyan ang iyong tahanan. Kung gusto mong paalisin kami. Oo, syempre, dito lang napagtanto ng babae na may mali, pero nang mag-isip siya, na akala niya ay naglalaro ng apoy ang anak niya, upang mapansin siya ng higit pa, nagduda pa siya, na sinasadya ng lalaki na turuan ng anak na magsalita ng ganito. Ngunit sa oras na ito, ang anak na babae ay itinulak siya palayo. Ano ang karapatan mong husgahan ng tatay? Tay, alis na tayo. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang sarili, na maaaring talagang hindi siya isang magandang ina. Kaya pala, noong sinayang si White Moonlight ang inatayman ng nanay niya, isang aksidente ay nagresulta sa pagbubuntot ng babae. Para sa isang bata para sa lalaki. Ngunit simula nang magkataon ang kanyang anak, ginawang ito ng nanay niya bilang isang diskwalifikasyon sa buhay niya. Hanggang sa ayaw niyang tingnan ng mas mahaba, hanggang sa umabot ang kanyang anak sa edad na 3 taon. Hindi siya kailanman niyayakap, kahit hindi pinapayagan ng kanyang anak na tawagin siyang inay. Sa halip, sa anak ng puting buwan, napakaalaga niya. Mula pagkabata, alam ng anak, na hindi gusto ng ina ang kanyang sarili. Hanggang sa siya ay 6 na taong gulang. Doon lang siya unang niyayakap ng masaya ng babae. Akala ng anak na babae, na sa wakas ay handang tanggapin siya ng ina. Ngunit alam ng lalaki, na ang saya ng babae ay hindi dahil sa anak. Nang inalis ng babae ang paborito niyang kwintas, at isuot ito sa anak. Sa simula, akala niya, na nagsimula ng mag-alala ang ina sa kanya. Hindi inaasahan na sa oras na ito, si mama ay lasing na nahulog sa sopa. Paulit-ulit siyang sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak.